yung naiwang ari-arian ng inyong tatay, yung inyong nanay at kayo magkakapatid, lahat kayo ay magiging co-owners niyan. Dapat may consent ang lahat ng co-owners bago ibenta yung anuman yung ari-arian na yan. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good morning, attorney. May concern lang po ako na pwedeng malaman. Patay na ang tatay namin, 6 kami magkakapatid. Pwede bang ibenta ng nanay namin ang naiwang ari-arian ng tatay namin kahit ayaw namin? Payuhan mo naman kami, attorney, kung ano ang dapat gawin. Maraming salamat po and God bless you. Salamat sa tanong na yan. Pero bago tayo magtuloy, kailangan ko magpasalamat sa ating mga subscribers sa YouTube at mga followers sa Facebook. Please like and subscribe for those who haven't yet for more legal advice. Gusto niyo malaman kung pwedeng ibenta ng inyong nanay yung naiwang ari-arian ng inyong ama na yumaong na. Unang-una, aming ipapalagay o ina-assume na itong naiwan ari-arian ay parehong common property o conjugal property ng inyong ama at ng inyong ina. Ayon sa Article 1078 ng ating Civil Code, kung merong dalawa o higit pang tagapagmana, lahat sila ay magiging co-owner ng naiwang ari-arian. Halimbawa sa inyong sitwasyon, yung naiwang ari-arian ng inyong tatay ay yung inyong nanay at kayo magkakapatid, lahat kayo ay magiging co-owners niyan. Ang tanong ay, pwede bang ibenta ng inyong nanay yung ari-arian na yan na wala namang kayong pahintulot o consent? Dahil lahat kayo ay co-owners, dapat may consent ang lahat ng co-owners bago ibenta yung anuman yung ari-arian na yan. Ang ibig sabihin ay kailangan ng inyong pagsang-ayon bago ibenta ng inyong nanay yung mga properties na naiwan ng father nyo. Ang suggestion ko ay mag-usap-usap kayong magkapamilya para maayos nyo yung kung paano ba yung hatiin ang naiwan na mga properties ng dad ninyo. Kung meron naman sa inyo na gustong i-waive yung kanilang parte doon, ay pwede naman yon basta't voluntary at willing yung pag-waive ng kanyang share. Kung kinakailangan, pwede nyo rin lapitan yung inyong lupong tagapamayapa para makatulong siya sa inyong makikipag-usap sa isa't isa at maayos na itong paghahati ng properties. Kung ano man ang mapagkasunduan ninyo, ilagay nyo sa isang written document, ipanotaryo natin, bago natin iparegister sa Register of Deeds. Kung ano man ang mapunta sa inyong nanay at gusto niyang ibenta yon, ay okay na, hindi na niya kailangan ng pagsasang-ayon ng kayo mga magkakapatid. Ibig sabihin ay kung ano man yung naging parte ninyo, inyo na yan and you can use it or sell it in any way that you want. May isa pa tayong katanungan tungkol sa lupa. Good afternoon po. Gusto ko lang po malaman ang order of succession ng isang property. My father's uncle owns a house with an apartment but he is dead already. His wife and their only daughter are already deceased as well. The only daughter had a son who died recently due to COVID. So we are confused who is entitled to this property. Thank you in advance. Unang-una, pakikiramay po. Ang dami na talagang nagkakasakit dito sa COVID at namamatay. Kaya dapat ingat tayo palagi. Gusto nyo malaman yung order of succession for inheritance. At ayon sa ating Civil Code, itong mga sumusunod ang order of succession. Ito ay nakasaad sa Articles 1003 hanggang 1010 ng ating Civil Code. Babasahin ko na lang siya at puro English ito at medyo mahirap i-memorize. The collateral relatives shall succeed to the entire estate of the deceased in accordance with the following. Number 1. Should the only survivors of the deceased be brothers and sisters of the full blood, they shall inherit in equal shares. Number 2. Should brothers and sisters survive together with nephews and nieces, they all have the right to inherit. And number 3. Should there be neither brothers nor sisters, nor nephews or nieces, the other collateral relatives shall succeed to the estate, but the right to inherit shall not extend beyond the 5th degree of relationship, degrees determined by generation in the collateral line.
Pasensya na kayo doon sa mahabang binasa ko sa civil code natin. Alam ko nakakalito yon, kaya I will try to simplify it. Ang ibig sabihin kasi ng nasa batas na yan, kung ang parents ng uncle ninyo ay namatay na, kung yung kanyang asawa at anak ay namatay na rin, ang mag-i-inherit ng kanyang property ay yung kung meron pa siyang buhay na kapatid, sila ay one of those who will inherit. At kung meron pa rin siyang buhay na mga pamangkin, sila rin, they will all inherit in equal parts. Kaya nakalagay nga dito, should brothers and sisters survive together with nephews and nieces, they all have the right to inherit. Ayun. So, sana naisagot namin yung inyong katanungan. Mga kakampi, kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free legal help desk. Pumunta lang kayo sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi, Attorney Chel Diokno po. Like and subscribe for more free legal advice.